sa ating series, there is a reason. Tama ba? Alam mo, hindi marap ng isipan ko kung gaano kagaling yung Diyos. Eh. Di ba? Kasi lahat pwede niyang gamitin as instrument eh. Kahit yung bagay na ginawang ng tao na masama, nako-convert ng Diyos into something good. Ganon kalupit yung Diyos. So there's always a reason for everything. Okay? And yung topic natin ngayon is find your why. Find your why. Okay? Hindi yung sa formula na y is equal to find your why. W-H-Y. Ayan. So isa yun sa mga importanteng tanong na dapat nating tinatanong sa ating sarili. And now, yan yung susubukan nating alamin. Okay? And this is very interesting. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming philosophers before, tinatanong nila ano ba yung purpose ng life. Diba? Nandiyan sila Plato, kung sino man yung mga kilala niyo, mga famous philosopher. May mga nagtatry alamin kung ano ba yung ibig sabihin ng buhay. Pero syempre, the best way to know kung ano yung reason kung bakit tayo nandito, kung ano yung why, kung bakit tayo nabubuhay, walang iba kundi sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, I want to start with something that happened when I was a kid. Nung ako'y bata. Gusto ko mag-start lagi sa kwento. Nung bata ako, siguro around 6 or 7 years old, nasa Makati kami, nag-aaral, nakatira, and yung tatay ko noon, security guard. Guardia. So one time, umuwi siya, yan yung backpack niya, inilagay niya sa sulok ng bahay. Then bilang isang curious na bata, anong ginagawa ng bata? Diba? Ang hilig natin magkalkal ng gamit. Ako, nung time na yun, nagkakalkal ako ng gamit, baka may barya. Alam ko, ginawa niyo rin yan. Hindi. Ako. Merong barya, o kaya merong biscuit, o merong pagkain. Tama? Gawain natin yan. Maraming nakasmile ngayon. Alam kong nire-reminisce nyo yan. Then ako, one time, ganun ang ginawa ko. So, kinalkal ko yung bag. Meron akong nakitang cylinder or canister na kulay itim. At merong siya, sa taas niya, merong button na kulay pula. Siyempre, bilang isang bata, and you are very curious, pag merong button, anong ginagawa mo? Pinipindot. Alam natin lahat yan. Kahit na kulay pula na yung pipindutin, it's already a warning na hindi. Kasi kulay red eh. Pero binuksan ko, pinindot ko, psss, ano sa tingin niyo yung napindot ko? Tear gas. Church, tear gas. Diba? 6 years old ako noon, pag-press ko, psss, tear gas. Alam niyo, ang liit ng bahay namin nung time na yun, siguro mga 9 square meter lang, napakaliit na kwarto. Then, hanggang ngayon, pag nire-relive ko yung moment na yun, nararamdaman ko pa rin yung tear gas sa baga ko eh. Very traumatic. Talagang mapapaluha ka, ang sakit sa sinus, ang sakit sa baga. Ngayon, alam niyo na kung sana hindi niyo maranasan yun. Ano? Pero, meron bang problema sa tear gas na yun? Walang problema sa tear gas na yun. Gumagana ba yung tear gas? Definitely. Definitely. Gumagana yung tear gas. Pero ano yung fault? Fault ba nung gumawa? Kaninong fault kaya yon? Is it my fault? Tama? Kasalanan ko yun kasi alam nyo ba na if you don't know something's purpose, you'll likely abuse it. You'll likely misuse it. Most likely, ano mangyayari? Mapapahamak ka. At hindi lang yun limited dun sa tear gas. Alam ko na baka ako palang nakaka-experience nun. Ang tear gas, ginagamit yan for crowd control, for emergencies. Hindi siya sa loob ng bahay dapat. Tama? So, if we don't know something's purpose, you'll likely abuse it. And it's not only limited dun sa tear gas na yun. Maraming bagay. And dito po mapasok yung importansya ng lesson na ito. If you don't know something's purpose, you'll likely abuse it. Kasi marami tayong resources bilang isang tao. Ano yung ilan sa mga resources natin? We have time. Meron tayong oras. Now, if you don't know kung para saan yung oras na yan, most likely, saan mapupunta yung oras na yan? Sa mga walang kwentang bagay. Ano pa yung mga resources natin? Pera. If you don't know kung para saan yung pera na meron ka,
most likely, bibili ka lang ng kung ano-anong bagay. You're trying to use that money to fill holes, that the money na hindi kayang, try kang bumili ng mga bagay, and you're trying to use this materials to fill holes na never naman mafe-fill ng kahit anong bagay at anumang gaano pa kalaking pera. Meron ding relationships. Alam nyo ba na ang relationship din, pag hindi natin alam kung para saan yung relationship na yun, maaari nating ma-misuse. Maaari nating, hindi lang misuse maaari nating gamitin. Ano ba yung mga relationships na meron tayo? Minsan, tayo, mga anak tayo. Yung iba dito, kasal na. Yung iba dito, may mga anak na. Yung iba dito, may girlfriend. Diba? Uy, nagtaas si Jason. Maaari nating gamitin. Pag hindi natin alam kung para saan yung mga relationships na yan, maaari nating gamitin yung tao na yun for our own benefit instead of loving. No? Ano pa? Your time, your money, your relationships, your talent. Alam mo ba na maaaring mabuhay ka sa mundong ito na meron kang talento, pero yung talento mo, ginagamit mo lang sa pagpe-perform. Not what? Hindi sa pagsisilbi. Di ba? So marami tayong mga bagay sa buhay natin na pag hindi natin alam yung purpose nun, masasayang. At meron pang isang importante na hindi natin pwedeng sayangin. And that is our life. That is our life. You know what's the greatest tragedy? Merong isang tao na ang pangalan niya ay Miles Monroe. Ito yung ginawa niyang, pinag-aralan niya sa kanyang buhay. So, he is very expert pagdating sa purpose. You know what he discovered? He discovered that the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Hindi kamatayan. Kasi pag kamatayan, patay ka na. Wala ka ng oras. Done. Diba? Ganun lang. Pero yung buhay mo na sinayang, that's a wasted time. That's a wasted time. And it is the real tragedy. Hindi yung failures, hindi yung pain seasons, hindi yung rejection seasons, hindi yung boring seasons ng buhay. Hindi kamatayan, kundi yung buhay na nasayang kasi hindi mo alam yung purpose mo. And that's the question that we are trying to answer ngayon. Kasi ang daming question di ba? Alam nyo, ito yung mga panahon, lalo na sa social media, ang daming mga advices, and ang laging ibibigay na advice sa'yo, know yourself, love yourself, pursue your passion, di ba? May mga ganyan tayo And maybe you're also asking yung sarili mo, ano ba yung dapat kong gawin sa susunod? Ano ba yung gusto kong mangyari in the future? Nung tinanong mo yung sarili mo yan, nasagot din. Alam mo na kung anong gusto mong mangyari sa iyong future. Then ang susunod mo naman na tanong, paano ko makakarating doon sa gusto ko? Alam mo yung mga question na yan, tama yan. I'm not against those questions, but before you ask those self-discovery questions, merong mas importanteng tanong. Merong mas importanteng tanong. Why am I here? Bakit ako nandito? Yan ang mas importanteng tanong. And that's the question that we are going to answer ngayong umagang ito. The greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Now, pwede bang iyayain ang bawat isa na pumikit at tayo manalangin? Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa araw na ito, sa availability ng bawat isa. And we are asking you, God, right now, na gawin niyo, Panginoon, yung bagay na kayo lang may kayang gawin. And Panginoon, maaari kaming mag-agree sa mga maririnig namin ngayon, maaari kaming makarinig ng inyong salita, maaaring makaranas kami, Panginoon, ng excitement or motivation after this message, Panginoon. Pero walang pagbabago. Parehas pa rin kung paano kami pumasok, ganun pa rin kami nang lumabas sa kwarto na ito. Panginoon, we ask you, Panginoon,
Because you can change us with just a snap, Panginoon, in a moment, Panginoon. And we are asking you right now to do what only you can do, Panginoon. And open our minds, our hearts, Panginoon. Talk to our minds, Panginoon, to our hearts. Not just to our hearts, not just sa aming isipan, Panginoon, but those deep places, Panginoon. Those deep places, Panginoon, na hindi alam ng maraming tao, na hindi alam ng iba. Those deep places where the hard questions live, Panginoon, and meet us there, Panginoon, in that place. In Jesus' name we pray. Amen. Now, before akong mag-start, hindi pa ba ako nag-start? Before I move on, dun sa tatlong principles na matututunan natin ngayong umagang ito, I want to start kung ano yung pinaka-bottom line message natin. Usually, di ba, maalalaman natin lahat, then sa ending, doon natin malalaman yung bottom line message. I want to start now by saying to you the bottom line message. Ano ba yung pinaka-message? Malalaman natin yan if we are going to read yung Acts 13:36. Ano ba sabi sa Acts 13:36? Sabi rito, now when David has served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried in his ancestors and his body decayed. So sa mga hindi nakakilala kay David, si David yung tinatawag na the man after God's own heart. Siya yung pumatay kay Goliath. Kung alam niyo yung story na yan, David and the Goliath. At siya ay isa sa mga pinaka-famous na hari ng Israel. At nangyari to thousands of years ago. I don't know, maybe 4,000 or 3,000 years ago. Sobrang tagal na. And this time, nasa Book of Acts tayo, ito yung time ni si Apostle Paul ay nagtuturo. So this time, ang tinuturo ni Apostle Paul ay history. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul, ito yung time na ganito ka-faithful ang Diyos sa Israel. Hanggang sa pumunta siya sa time na kinikwento na niya si David. And now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. So kung babasahin natin, di ba, isang buong sentence? Tama? Isang buong sentence. Then parang ano lang to, parang ito yung sa funeral, ano? Parang pag binasa ko, parang very summarized. Pag binasa ko, David lived, then he died. Parang ganun lang. Tama? Parang ganun lang. But, if we understood, or try natin na intindihin, yung verse na ito, hindi lang yun maa-unpack natin. Na nabuhay si David at namatay. Hindi lang yun. So, we are going to dissect this verse before tayo mag-move on sa 3 principles. Sabi rito, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. So yung una is, David had served. Number 1, David had served. What does that mean? He didn't accumulate. Diba? Yan ang goal natin sa buhay natin ngayon. Yan yung tinuturo ng mundo natin ngayon. Sa social media, palakihan ng bahay, pagandahan ng asawa, papugian ng asawa, padamihan ng sasakyan, pagandahan ng karir, paramihan ng lugar na maraming napupuntahan. Diba? Yan yung gusto ng mundo. Yan yung gustong ipakita sa atin. And our minds are trained to accumulate. Pero si David ay iba. Ang sabi rito, he served. He didn't accumulate. Hindi siya nagpatayo ng statwa para sa kanyang sarili. So yung posture ng kanyang buong buhay ay servanthood. Servanthood. And this is David. Kung makikita niyo yung Bible, yung mababasa niyo yung kwento ni David sa Old Testament, napakaganda. And pag binabasa ko yung kwento ni David, para akong nanonood ng Netflix na series. Alam niyo yan? And talagang na-imagine ko yung lugar, yung itsura at yung nangyayari. And pag binabasa ko yung time niyan sa Old Testament, minsan inaabot ako ng buong araw. I can spend all day reading his story. And I encourage you to read the life of David. Malalaman niyo kung bakit siya tinawag na the man after God's own heart. Now, David had served.
Hindi siya nag-accumulate. Ang postura ng kanyang buhay ay servanthood. Okay? Pangalawa, David had served God's purpose. Not his own purpose, but God's purpose. Di ba? Alam nyo, never kong nabasa sa Biblia na tinanong niya yung Diyos, Panginoon, anong purpose mo sa akin? Never kong nabasa sa Bible na nag-self-discovery si David. Hinahanap niya yung sarili niya kasi wala siya. Hinahanap niya yung sarili niya kasi naliligaw siya. It never happened. It never happened. When David had served God's purpose, not his own purpose, hindi yung political agenda kasi naging hari siya, hindi siya na-pressure sa gusto ng taong hinahandle niya sa purpose ng Panginoon. So doon naka-orient yung kanyang mission, yung kanyang servanthood sa purpose ng Diyos. Marami tayong self-created purpose, self-fabricated purpose, our own version of our own purpose. Pero hindi yun yung purpose na namuhay si David, kundi yung purpose na binigay sa kanya ng Panginoon. And the third, David had served God's purpose in his own generation. In his own generation. Yung henerasyon kung saan siya nabubuhay. Hindi yung past generation at hindi na niya hinintay yung susunod na henerasyon kung nasaan siya ngayon. So it doesn't matter kung bata ka, kung matanda ka, di ba? Kung teenager ka, estudyante ka, wala ka dapat hintayin. Kung nasa ang henerasyon ka ngayon, dun ka magsaserve. Yan ang ibig sabihin yan. Tatlong bagay, no? Ang daming pwedeng i-unpack sa verse na yan. When David had served God's purpose in his own generation, what happened after? He fell asleep. Alam nyo, yung salitang fell asleep dito, this is not passive na bigla na lang siyang namatay. You know what? Pag binabasa ko yung salitang he fell asleep, after this, yung buhay ni David, alam mo yung pakiramdam ko after ng trabaho. After yung fulfillment na nagawa ko lahat ng kailangan kong gawin for the whole day. Then nagawa ko lahat ng kailangan ko, yung lahat ng nasa listahan ko, gawin ko sa buong araw na check ko. 'Di ba? And then wala ka na ibang gagawin after ng isang buong araw na pagtatrabaho. After isang buong araw na gawin yung mga dapat mong gawin for the whole day, kundi umupo at magpahinga. A well-wasted or a well-lived life. A fulfilled purpose life. So hindi lang yan basta David died. Hindi lang yan basta David died. Ibig sabihin yan, he lived what? A purpose-filled life. Yung time niya ay hindi wasted. But if you're going to read yung kwento ni David, it is not perfect. Tama? Hindi yan perfect. May mga pagkakamali siya, meron siyang mga pagkakasala. Nagkaranas siya ng adultery at nalaman ng buong nation publicly. And he suffered because of it. Na-misuse niya yung kanyang authority bilang isang hari. Marami siyang nagawang mali. And yet, this is the sentence na dinescribe kay David. Na when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Now, pag ikaw, nasa 80 years old ka na, 70 years old, or 90 years old, and you are at the end of your life, sa tingin mo, ano kayang sentence yung isusulat sa buhay mo? Paano kaya isa-summarize yung buhay mo? Because David yung kanyang buhay was summarized like this. When David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Very beautiful sentence. Alam nyo, church, the same sentence na ginamit kay David can also be the same sentence na gamitin sa iyong buhay. The same sentence, church, the same sentence. Gusto nyo ba nun? Yes. So what is the bottom line message? What is the bottom line message na gusto kong sabihin sa inyo before we unpack everything? Ito lang yan. Ito lang yan.
And gusto kong banggitin ninyo lahat ito sa akin, natin ng sabay-sabay. Pinersonalize ko na, instead of using the word your, pero pinersonalize ko na sa ating point of view. So we can personalize this at i-own natin yung message na to. My life has a purpose, but that purpose is not about me. So I'm going to count hanggang 3, and gusto ko sabay-sabay nating basahin, namnamin, dahil ito yung pinaka-bottom line message natin today. In 3, 2, 1. Yes. Your life has a purpose, but that purpose is not about you. Hindi yun tungkol sa'yo. Kasi marami sa atin, totoo lang, nakakatawang isipin, feeling natin tayo yung main character eh. Tama? Tama naman, di ba? Tumatawa kayo. Sa ating own perspective, pag tayo na lang mag-isa, meron tayong sariling, tayo yung main character ng ating story. Tayo yung bida sa story natin. Totoo naman, di ba? Di ba? Oo. Pero alam niyo kung ano yung totoo, hindi tayo yung main character. Hindi tayo yung main character ng buhay natin, okay? Ang main character lagi, walang iba, si Jesus. Tandaan natin yan. Si Jesus, yung main character, siya pa yung author. Ang problema, hindi na nga tayo yung main character, gusto pa natin maging main character tayo. Gusto pa natin tayo pa yung author. Di ba? Yan. So, kailangan maintindihan natin that we are not the main character. Jesus yung main character, at Diyos at siya rin ang author. So, what does that mean? What does that mean? Malalaman natin yan ngayong umagang ito. Now, ano ba yung unang principle? And I know, itong mga principle na ito, hindi siya steps. Most likely, pag nag-speak tayo, laging step eh. Step 1, step 2, step 3. But this time, hindi. There are 3 points na kailangan nating maintindihan. And sometimes, these 3 real, honest, sometimes uncomfortable truths, ito yung kailangan natin kahit sobrang hirap at sobrang sakit. So, gusto ko hawakan ninyo yung mga upuan ninyo. Ayan, kasi baka hindi nyo magustuhan yun yung maririnig. But I know you'll be blessed. Right? Kasi ang Biblia ay very different. Salita ng Panginoon ay very different sa kultura ng mundo. Kung ano yung tinuturo ng mundo. Sometimes we have to unlearn things, and it's actually hard eh. Yung i-unlearn mo yung bagay na alam mo, lalo na kung yun yung alam mo nung lumalaki ka. Okay, so ano yung unang punto? The first point is, your purpose isn't for you. Your purpose is God's purpose. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Sigurado ba? Yung purpose ay hindi para sa akin. Alam nyo, napaka-selfish natin. Sobrang selfish ng tao para isipin natin na nung lahat ng bagay ay umiikot sa atin. Yung purpose natin ay hindi para sa atin. Ang ating purpose ay yung purpose ng Diyos. Alam nyo, I'm already 31 years old. No? Nag-31 ako last April. Yan, so isang buwan na nakakalipas. And during my time, college days, and some years after kong graduate, taon na ganito yung nangyayari sa akin. During this time, college days, and some years after that, nagkakaroon ako ng self-discovery. And I know, baka sa inyo nag-start na. Yung mga student natin dito. O baka mararanasan nyo rin. Nagkaroon ako ng ganyang era. Saan nagkakaroon ng self-discovery. And alam nyo ng asawa ko, alam nyo ginagawa ko nung time na yon, lahat ng personality test online, pinag-a-applyan ko. Ano ba ako? Sanguine ba ako? Choleric ba ako? Etc. etc. Lahat ng ano bang klaseng personality ko? 'Di ba? Inaalam ko lahat. 'Di ba? Siyempre, self-awareness. You have a base, kumbaga meron kang base para mag-improve. Lahat ng self-book na makikita ko sa book sale, pinagbibili ko. Lahat ng makita kong podcast, talk sa YouTube about self-discovery, napanood ko na.
Gumawa ako ng papel, ng journal, blanco, then sinusulat ko, what are my strengths? What are my weaknesses? Diba? What are my passion? What do I want in my life? Dumating pa sa punto, nagkaroon ng seminar, pupuntahan ko talaga. Ganon ka-effort. And this happened taon-taon. Every year. And despite after everything na pinaggagawa ko sa matagal na panahon, wala pa rin ako na-find na clarity. Wala pa rin akong find na malinaw or any certainty after that. I'm not saying na hindi mahalaga. Importante yun na alam mo kung sino ka, alam mo yung personality mo, na alam mo yung strength mo, yung gift mo. I'm not saying that na mali yun. Alam niyo kung naging mali? Nag-umpisa ako sa sarili ko. Yun yung mali na ginawa ko. And then, mabuti na lang andyan ang salita ng Panginoon. The Word of God mold me. The church mold me. And a painful season forced my head to look up. Minsan nangyayari yun eh. Kailangan natin minsan ng turning point sa buhay natin. At minsan masakit. Diba? Pero kung ang purpose ng Diyos during that pain season, para puwersahin kang pumunta sa Kanya, that's actually very beneficial. And that's what happened to me. Then I realized, mali ako ng inumpisahan. Dapat pala inumpisahan ko saan? Sa Diyos. Sa Panginoon. Hindi sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yung mundo ay umiikot sa atin, ang liit ng orbit. Diba? Dito lang. Yan lang. So, our purpose isn't for you. Your purpose is God's purpose. And we are going to read this verse. Sabi rito sa verse na to, sa Psalms 57:2. Si David din yung nagsalita rito. I cry out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me. Alam niyo kung bakit kuweba? Dahil yung time na sinasabi yan ni David, nasa loob siya ng kuweba. Nasa loob siya ng kuweba. Alam niyo kung bakit siya nasa loob ng kuweba? Kasi siya lang naman yung most wanted person sa Israel nung time na yan. Kaya pinaghahabol siya ni King Saul. Nagtatago siya sa loob ng kuweba. Dumating pa sa punto na umarte siya nagbabaliw-baliwan para hindi siya pansinin ng tao, para lang makatakbo. Imagine, di ba, na to the point na magbabaliw-baliwan ka para hindi ka pansinin ng tao, magtatago ka sa loob ng kuweba para hindi ka mahanap, you're running away para lang sa buhay mo. Pero ito yung sinabi niya, I cry out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me, sa loob ng kuweba. Tama? Sa loob ng, I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Siguro pumasok ka dito and sa outside you are intact but deep inside you are falling apart. I don't know. Or maybe ito yung panahon na marami kang question. Kini-question mo kung ano yung buhay mo, kini-question mo kung nasa tamang direction ka pa, kini-question mo kung minsan yung pananampalataya mo, kini-question mo rin, I don't know. Or maybe you are in this season kung saan boring. Routine. You're not in a painful season. Pero punta ka ng service every Sunday, the next day magtatrabaho ka, or the next day mag-aaral ka, then wait ka na naman another Sunday, attend ka na naman church. Boring. I don't know kung ano yung nasaan ka. Pero during this time, David was in the dark. Hindi niya tinanong sa Panginoon, Panginoon, ano ba yung susunod kong gagawin? Panginoon, ano ba yung gusto mo sa buhay ko? Alam niyo, nung time na to, he is already anointed as the future king. Nagkaroon na ng anointed na siya yung magiging future king. Pero hindi agad-agad kasi andyan pa si Samuel. Ay si Saul. And Saul knows David is a threat. Kaya pinaghahabol siya. And despite of everything that happened, ito yung sinabi ng Panginoon, sinabi ni David,
God fulfill your purpose in me. Hindi yung purpose niya, hindi yung kanyang ambition, kundi yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Now, yan dapat yung ginagawa natin. You know, we can catch the difference, right? We can catch the difference. David didn't say, I am going to figure out my purpose. Hindi niya naman sinabi yung gano'n na, aalamin ko kung ano yung purpose ko. Hindi niya sinabi na, I am going to find my purpose. Hindi niya sinabi na, even yung pagtanong Hindi niya nga tinanong yung Diyos God, show me my purpose. Hindi nga rin niya, kahit nga yung ganun, walang tanong Pero ano yung sinabi niya? Panginoon, fulfill your purpose for me. Kung yung kanyang purpose, yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napakaganda talaga ng kwento ni David. Kasi most often, alam ni David kung ano yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay. And that's my prayer to everyone, na alam natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. And my prayer and our prayer ay hindi na, ano yung purpose, ano yung sunod kong gawin, anong gusto mong gawin sa buhay ko, Diyos. Pero magiging prayer na natin, yung prayer ni David, Panginoon, fulfill your purpose for me. David understood something that most of us resist for years. Napakahirap nito, napakabigat nito. Purpose doesn't start with you. Purpose starts with God. We are not the author of our own story. And actually, we are a character in a much, much bigger story. Maybe meron lang tayong isang sentence sa story, or maybe a full chapter sa isang story. You know, alam yung ang very liberating sa gantong principle. Hindi mo kailangan ma-pressure sa purpose mo. Hindi mo kailangan ma-pressure sa purpose mo. Yan yung pinaka-liberating sa principle na to. Na alam mo, merong purpose na binigay yung Diyos para sa iyo. Na hindi mo kailangan gumawa ng sarili mong purpose. Kailangan mo lang tanungin ang Diyos ng question na to. Panginoon, sa generation na to, sa ginagawa mo sa mundong ito, sa generation na to, saan ako nababagay? Saan ako nag-fit? Alam nyo, para malaman natin yung purpose natin, kung ano yung gustong gawin, ipagawa sa atin ng Panginoon, kailangan natin pumunta sa Creator. Hindi self-discovery. Hindi natin malalaman doon yung purpose natin. Kundi kung sino yung gumawa sa atin. For example, itong mga products na to. Nakikita natin yung mga products na yan. Merong cellphone, merong sasakyan, merong microwave oven. Lahat tayo, alam kung purpose yan, di ba? Tama. Pero alam nyo ba, dati nung nagkaroon ako ng Android phone, siguro mga 6 years ago or 5 years ago, 2 taon ko na ginagamit yung cellphone ko. Then one time, nasa jeep ako, nakita ko yung katabi ko, parehas kami ng phone na ginagamit. Same brand, same model. 2 years ko nang ginagamit yung cellphone ko. Then nagulat ako, may split screen. Di ba? What? 2 years kong ginagamit yung phone ko, may split screen pala. Sino dito madalas gumagamit ng split screen? Nako, hindi nyo nagagamit yung split screen, baka ngayon nyo lang nalaman. Yung phone ko, dahil in-skip ko lahat ng tutorial nung nabili ko, sobrang excited ko, ginamit ko na agad yung phone without looking do sa manual at doon sa mga features na capable yung cellphone na yon. So anong ibig sabihin nun? Hanggat hindi tayo pumupunta doon sa manual, hindi natin malalaman yung features kung ano ang product na yon. So we have to ask God. Kung ano ba yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kung ano ba yung purpose niya sa atin. And later on, you will know your purpose. Gusto niyo ba malaman kung ano yung purpose niya mamaya? Yes. Nasa una pa lang tayo. Nasa unang principle pa lang tayo. We need to digest it and understand this. Yung purpose ay hindi ginagawa. Ang purpose ay hindi yan na pina-fabricate.
At huwag kang maniniwala dun sa sarili mong version ng iyong purpose. Ang purpose ay nanggaling sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat, meron ng chapter para sa iyo. Hindi pa nangyayari, nakasulat na yung mangyayari. Alam ng Diyos, may nakahandang purpose at gagawin para sa iyo. So hindi na natin kailangang i-pressure yung sarili natin. No? This is actually very liberating. Hindi natin mapipressure kung ano yung kailangan nating gawin, kung ano yung purpose natin. And God will reveal it sa atin. Now, ano yung pangalawa? What's the second one? The second one is, you don't find your purpose, you serve God's purpose. Now, alam na natin yung unang idea or the first principle na ang purpose ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi yan galing sa atin, hindi natin pina-fabricate yan, hindi yan galing sa magulang natin. Yung purpose ay galing sa Diyos. Now what? Now what? Ngayon, alam na, yung purpose ang gagaling sa Panginoon. Now what? You don't find your purpose, you serve God's purpose. You serve God's purpose. Parang medyo ganun lang kasimple. I'm going to serve God's purpose. Alam nyo, malalaman natin yan if we give time na kausapin yung Panginoon. If we give time sa kanyang salita. If we give time sa prayer. Meron akong challenge sa inyo mamaya after this. If you're going to go back dun sa previous slides, ito yung gusto kong gawin ninyo mamaya. And ask this yourself. Isulat mo sa papel yung mga salitang ito. God, what are you doing in my generation and where do I fit into that? Try to answer that question mamaya. And of course, you have to pray, read the Word of God first, tanungin mo yung Panginoon, and I assure you, habang nagninilay-nilay ka sa question na yan, there will be something that shift inside of you. And you will know kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos ngayong henerasyon na to. Where are you right now? Ayun ang tanong, ano ka ba ngayon? Magulang ka ba ngayon? Asawa ka ba ngayon? Estudyante ka ba ngayon? Nagtatrabaho ka ba ngayon? Ayan. So, during your time or during that generation, where do I fit into that? And now, you don't find your purpose, you serve God's purpose. You serve it. As easy as that. Because if you're going to read yung Psalm 78, 70 to 71, he chose his servant David, calling him from the sheep pens. Alam niyo ibig sabihin ng sheep pens? Yan. Para madaling explain, andyan na yung picture. Yan yung itsura nun. So, kulungan ng mga sheeps. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Jacob's descendant, God's own people, Israel. Ito yung kwento ni David. David was a shepherd before siya naging hari. Before siya naging king. So, he was called to be what? To be the king. So from shepherd to being a king. When he was appointed as the king, hindi naman pinasa sa kanya yung corona o ikaw na yung hari. Hindi ganun kadali. Alam niyo kung ano yung naranasan ni David? Alam niyo kung ano yung nangyari after this? Nung inanoint siya ng Diyos ni Saul na magiging next king ng Israel, you know what happened? Bumalik siya sa pagiging shepherd. Bumalik siya saan? Sa sheeping pens. And what comes after that? Nung bumalik siya sa kanyang pagiging shepherd, siya ay naging musician ni Saul. Nagpi-play siya ng harp. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kung di ako nagkakamali, parang keyboard, no? Parang piano yung equivalent niya or guitar, I don't know. Pero naging musician siya ni Saul. Naging shepherd muna siya, naging musician muna siya, and after nun, ano nangyari?
he defeated Goliath. Hindi siya inutusan na talunin mo si Goliath. He volunteered himself. Kasi walang tao, walang sundalo, walang warrior sa Israel that time na may gustong kumalaban kay Goliath. Alam mo kung ano yung reason ni David kung bakit nag-volunteer siya na kalabanin yung si Goliath? Dahil hindi niya nagugustuhan na yung Goliath, na si Goliath ay minamak yung kanyang Diyos. And that what happened. He volunteered himself and he killed Goliath. And after that, what happened? What happened? Saul, naisip niya na si David ay isang threat. Naging most wanted person sa Israel. And then after that, nagtago siya sa kuweba, naging leader siya ng mga grupo ng mga, di ko alam kung sino ang mga tao na yun. Bandits ba? I don't know if they're bandits, pero hindi maganda yung tunog behind that group. Naging leader siya nun. Ang dami nangyari, tama? Hindi right away. Oh, okay, you're anointed to be the future king. Hindi naman the next day hari na siya. Ang dami niya pinagdaanan. Bumalik siya sa pagiging shepherd. Naging musician siya. Tinalo niya si Goliath. Nagtago siya sa kuweba. Naging leader siya doon. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Parang sa atin lang din. Parang sa atin lang din. Meron tayong mga season ng buhay natin na hindi natin magugustuhan. Meron mga season sa buhay natin na sana hindi na lang nangyayari. Pero yun ay required or requirement. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan maghanda ni David sa bigat ng responsibility bilang isang hari. Napakabigat ng responsibility ng isang hari, tama? It is not easy. So lahat ng in-between, from being a shepherd to king, na naranasan ni David, that's preparation time for David. So, anong ibig sabihin niyan sa buhay natin, Kristyano? Ibig sabihin niyan, kung nasaan ka man ngayon, andyan ka eksaktong nilagay ng Diyos. Kahit na masakit dyan sa place mo ngayon, kahit na mahirap dyan sa place mo ngayon, kahit na boring dyan sa place mo ngayon, kahit na feeling mo andyan ka sa pinakamadilim na season ng iyong buhay, andyan ka exactly. Bakit? Because God is preparing, molding your character for something larger, for something big. Hindi hinandle agad yung corona kay David. Kailangan maging handa muna siya para sa bigat ng responsibility na pagiging isang hari. And sometimes, parang ganun no? Yung mga bagay na nararanasan natin, equivalent dun sa malaking responsibility na nag-aabang sa atin. That's why ganun na lang yung naranasan ni David. So anong ibig kong sabihin? Ngayon, ano gusto kong ibig sabihin, church? Kung ano man ano mang season ka ngayon, do your best kung nandiyan ka. You know why? You know why? Dahil yung season na yan yung magiging school mo. Yan yung magiging curriculum mo. Dahil yan yung time na hinahanda ka ng Diyos. Give your best kung nasaan ka. Kahit na nakaka-boring, I don't know. Kahit na masakit, I don't know. Kahit na nakakapagod, hindi ko alam. But do your best kung nasaan ka. So, meron akong gusto kong ipakita sa inyo ngayon ng mga pictures. Hindi ko alam kung nasaan ka dyan. Maybe kulang yan. Of course, kulang yan. I don't know kung ikaw yung tao na araw-araw nakaharap sa spreadsheet. Yeah? Hindi ko alam kung ikaw yung tao na araw-araw nagpapalit ng diaper, nagpapainom ng gatas sa anak. I don't know. Hindi ko alam kung ikaw yung tao na maraming listahan ng gagawin. Kasi pinoproblema mo yung sarili mo, pinoproblema mo yung pamilya mo, tapos pinoproblema mo pa yung pamilya ng iba. I don't know if that's you. Kapatid mo, kay tatay mo, di ba? Magulang mo, minsan parang pabaliktad Kumukulit yung mga magulang natin. I don't know if that's you. O ikaw ba yung tao na lagi kang maraming kausap araw-araw? Mga customer na hindi mo kilala at magrarant lang sa'yo all day. Magrereklamo lang sa'yo all day.
Ay, hindi ko alam kung nasa ang season ka. Maybe estudyante ka ngayon. Pero kahit nasa ang season ka man, ibigay mo yung best mo sa sa season na yan. Kung nasaan ka man. Because, diyan ka talaga nilagay ng Panginoon. Diyan ka nilagay ng Diyos. And do your best. Huwag mo nang hihintayin. Saka ko na ibibigay yung best kapag nakuha ko na yung gusto ko. Saka ko na ibibigay yung best pag nakuha ko na yung matagal ko nang ipinapanalangin sa Panginoon. Ngayon, hindi mo na. Laylo-laylo lang. Sakto-sakto lang. Parang ganon. Kung ikaw yung tao na yan, na araw-araw spreadsheet yung nasa harapan mo, treat that spreadsheet the most important document in the world. Diba? The most important document in the world. Kung ikaw nagbabantay ka ng bata, nag-aalaga ka ng bata, nagpapalit ka ng diaper, treat that role as the most important role in the world. Mas mahalaga pa sa trabaho ng asawa mo. Diba? I-treat mo na mas mahalaga pa yon sa trabaho ng presidente. Ganon. So you can give your best. Kung ikaw, yung tao na mayroong headset, araw-araw kumakausap ka ng mga customer, i-treat mo yung taong kausap mo as the most important person. Kumbaga parang CEO ng isang sobrang laking kumpanya. Kahit na puro ranting, kahit na puro very difficult person, you give your best. You know why? Kung bakit kailangan mo natin ibigay yung best natin, we are going to give our best kung nasaan man tayo, kung maiintindihan natin na lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, whatever season that you are in right now, is your school, is your curriculum, minumold ka ng Panginoon, that's the exact place that you should be. God placed you there, at gawin mong mabuti, gawin mo yung excellent kung ano yung best. Kasi pag natutunan mo, meron kang matututunan sa season na yan na magiging useful sa'yo dun sa ibibigay na responsibility sa'yo ng Panginoon. Minsan, biyaya. Naka-ready na yung biyaya sa'yo in the future. Pinahanda ka lang ng Panginoon sa biyaya na yan. Maybe it's a answered prayer na matagal mo nang hinihingi sa Panginoon. Pero hindi ka pa handa. So i-treat natin whatever the season that we are in. Boring ba ngayon yung season na sa'yo? Painful ba yung season na andyan ka? Sobrang dilim ba ngayon dyan? Sobrang hirap ba dyan? Nakakapagod ba dyan? Despite lahat ng bagay na yon, ibigay pa rin natin yung best natin. Alam niyo kung bakit? Kailangan natin ibigay yung best, kung ano yung hawak natin, kung ano yung nararanasan natin, hindi para sa iyo, hindi para sa sarili mo, hindi para sa iba, pero para sa Diyos. Because if we decided, or if we are convinced, and this is truth, okay, the act of doing, or the act of faithfulness and excellence is an act of worship. Kailangan natin maintindihan yun. The act of faithfulness, the act of excellence is an act of worship. So kung nasaan bagay ka man, ano man yung nararanasan mo ngayon, ano man yung nasa kamay mo ngayon, give your best sa time na yan. Give your best sa bagay na yan. Serve there. Doon ka mag-serve. Now, alam na natin, yung first point is yung purpose na gagaling sa Panginoon. Pangalawa, we are exactly where God wants us. Kung ano man season meron tayo, kailangan natin ibigay yung best and treat it as our school, as our curriculum. God is preparing us for something big. Now, what's next? What's next? Next is what? If you want to serve God's purpose, you start serving God's people. Una, purpose ng Diyos. Pangalawa, serve that purpose. Pangatlo, how am I going to serve? If you want to serve God's purpose, start serving God's people.
And marami sa atin ayaw yan. Kahit sobrang tagal lang Kristiyano. We always want the benefit of being served. Di ba? Maraming ganun tao. Gusto natin yung beneficyo na tayo ang pinagsisilbihan. Pero ayaw natin yung hirap ng pagsiserve. Di ba? Pag nasa social media tayo, we want the success of that person. We want the success of that person. Yan ang gusto natin. Pero ayaw natin kung ano yung bagay na pinagdaanan nila. If you want to serve God's purpose, start serving God's people. So meron akong isang kwento na ikikwento sa inyo. And itong kwento na to ay totoong nangyari. Hindi ko to nabasa sa internet. Itong kwento na to ay direktang kilala ko. Buhay siya ngayon at kilala ko siya. Maybe, most likely hindi nyo kilala. But JM knows this family. Now, meron siyang pamilyado siya at siya ay isang babae. And then, ang ginawa niya, umattend siya ng church. So someone invited her and pumunta siya sa church. He accepted the invitation. She accepted the invitation. And then, pumunta siya every Sunday. Hindi niya kasama yung asawa niya. Hindi siya pinipigilan ng asawa niya. Nagkataon lang na hindi interesado yung kanyang asawa kaya hindi sumasama. So pumupunta siya. Hindi na niya hinintay na pumunta ng simbahan. Hindi niya hinintay na sumama din yung kanyang asawa. Pwedeng gawing excuse yun eh. Hindi sumasama yung kasama ko sa bahay, hindi na lang ako pupunta. No? Marami siyang reason para hindi pumunta. But she go to church consistently, faithfully, every Sunday. Nakakilala siya sa Panginoon. Nung nakakilala siya sa Panginoon, he served sa ministry ng simbahan na yun. And alam niyo kung anong ministry siya nag-serve? Siyempre, hindi niyo alam. Kids ministry. So, tatawagin ko na lang siyang the woman who served in children's ministry or the woman who served in kids ministry. Ganoon ko na lang siya bibigyan ng title ngayon. Okay? Then, sino dito nakapag-serve na sa kids ministry? Ako, nakapag-serve na tayo sa kids ministry. Isa yun sa mga unang ministry. Alam nyo, yung kids ministry, it is quiet and not the glamorous type of ministry. Tama? Unlike pag musician ka, meron kang platform, di ba, na papalakpakan ka ng tao. Unlike speaking dito sa harapan, meron kaming platform na makita nyo yung effort namin. Di ba? Yung ministry, isa yun sa mga behind the scene ministry. And doon siya nag-serve. Doon siya nag-serve. Consistently, every Sunday, pupunta siya doon para mag-serve. Hindi lang makarinig ng salita ng Panginoon, but to serve. You know what happened next? Dinala niya yung kanyang mga anak. Dinala niya yung kanyang mga anak, hindi niya hinayaan na yung anak niya nasa corner lang. Nag-serve din sa ministry. And nakita nung mga anak na to kung paano binibigay ng kanilang nanay yung kanyang sarili sa iba by serving other people. Nakita yun ng mga anak. Then dumating sa time na yung kanyang eldest son ay nakakilala rin sa Diyos and serving sa ibang ministry. Napakagaling, di ba? Para nagkaroon ng cultural generation, kumbaga. Because of her, nakakilala yung kanyang anak sa Panginoon at nagsiserve na rin sa ministry. But it doesn't end there. It doesn't end there. Alam niyo nangyari? I don't know what happened, what broke open her husband. Siguro, nakita niya, sa taon na pabalik-balik ng simbahan, yung kanyang asawa, nakita niya yung pagbabago. And maybe that's the reason why he was broke open. Sige nga, try ko nga pumunta. Sige nga, try ko nga umattend. Tignan ko nga yung ginagawa ng asawa ko. Tignan ko nga yung ginagawa ng anak ko. You know what happened next? The husband nakakilala rin sa Panginoong Jesus. See? Isang tao naging faithful, naging consistent, serving other people. Parang fire
'Di ba? Sa panahon natin ngayon, ang daming nasusunog na bahay. Saan nagmula? Spark, naiwan na kandila, mula sa maliit na fire, nag-spread. Very destructive. Tama? Pero yung mga Kristiyano na merong fire sa kanilang buhay, hindi destructive yung fire na meron, kundi what? Nakakapag-regenerate, redemptive kind of fire. Nahawa yung kanyang anak, nahawa yung kanyang asawa. And it doesn't end there. It So nakausap ko yung lalaki, yung kanyang husband. I don't know if that's January. Maybe, kalimutan ko na exactly. Maybe that's New Year's. Parang January 1 or January 2. Nakausap ko siya. Andun si JM. And this husband is JM's uncle. Kanyang tito. Ngayon, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. And I was very blessed with that encounter. You know why? Kasi nagkaroon siya ng burden na i-reach out yung kanyang kapatid na lalaki. See? There's a ripple effect. There's a ripple effect. Faithful wife, nag-serve sa ibang tao, nagkaroon ng fire, nag-spread out sa anak, nag-spread out sa tatay. Ngayon, merong ripple effect, pating iba affected. You know, if you want to serve God's purpose, start serving God's people. Sa pagsiserve, natin makikita, doon ma-unlock yung purpose natin. Because even Christ, in Matthew 10:45, sinabi niya rito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Alam nyo, yung kingdom ng Panginoon is an upside-down kingdom ng mundo. Kasi, the more you give, the more you will receive. Sabi ng Bible. Tama? Then yung mundong ito, paano ba natin malalaman na ang isang tao ay great sa mundong ito? Yung greatness sa mundong ito. Paano i-define ng mundong ito yung salitang greatness? This world define greatness as what? Greatness is measured by the number of people who serve them. Yun yung greatness ng mundong ito. But the greatness of God's kingdom is upside down, kabaliktaran. Greatness is measured by the number of people you serve. If you want to serve God's purpose, start with God's people. Hindi naman kailangan 3 agad, 10 agad, isang simbahan agad. Mag-umpisa ka sa isa. Mag-umpisa ka sa isa and be faithful. You know, be faithful sa bagay na yan. Kung sasabihin ko sa iyo, magkakaroon ng ripple effect. Magkakaroon ng ripple effect. Even Jesus, nung pumunta siya rito, pwede naman siya mag-demand sa mundo na ako yung hari ng mundo. By my words, universe happened. Pwede siyang magkaroon ng grand na procession. Pagbaba niya, lahat ng tao magbabow down sa kanya. But that didn't happen. He came to serve, not to be served. Alam nyo, malalaman lang natin yung totoong purpose ng buhay natin kapag nag-umpisa tayo na ibigay yung buhay natin sa iba. Alam nyo, napakahirap ng part na to. Kasi if you really want to start serving other people, kailangan mo maging intentional sa pag-serve sa kanila. Alam nyo ba na napakahirap niyan? It is not easy, lalo na kung napaka-selfish mo. Napaka-selfish mo. Napakahirap nitong gawin. But, if you want to know your purpose, you want to live a life, a purpose-filled life, you want that sentence that was written for David to be written sa iyong buhay din, we should start serving God's people. Maybe ang action dito ay
ang challenge sa inyo dito ay maghanap ka ng isang tao ngayong linggong to na kailangan ka. Maybe, meron kang kilala na tao na malungkot, mayroong pinagdadaanan. Huwag kang mag-chat sa tao na yan. Huwag kang mag-text sa tao na yan. Tawagan mo. Huwag mo nang hintayin na humingi siya ng tulong sa'yo. Tawagan mo. Serve. Isang tao lang ngayong linggong to. Maybe meron kang kakilala na walang pamasahe. Siguro meron kang kakilala na walang makain. Siguro meron kang basic needs. Help. Serve with intentionality. That's my challenge sa inyo ngayong week na ito. Hanap ka ng isang tao na mapagsaserban mo, na mabibigyan mo ng service. You know why? Greatness flows through service. And purpose is unlocked through people. Hindi mo yan makikita sa kahit anong gamit. Hindi mo yan makikita sa kahit anong achievement. Hindi mo yan makikita sa lalim ng bulsa. Hindi mo yan makikita sa dami ng lugar na napuntahan mo. Yung purpose mo, makikita mo pag inumpisan mong ibigay yung buhay mo sa iba. Doon yan mag-uumpisa. If you start giving your life away. So, what's the first point? Unang point is, yung purpose natin ay God's purpose. Pangalawa, what's the second one? You find your purpose, you serve God's purpose. You serve it. Pangatlo, start serving God's people. Now, meron akong last na slide dito. And I want you to personalize this, and I want us to read this ng sabay-sabay. Sabi dito, you don't find your purpose, you serve it. I want us to personalize this. Palitan natin yung salitang you ng I. Okay? In 3, 2, 1, go. I don't find my purpose, I serve it. Pwede bang isa? In 3, 2, 1, go. I don't find my purpose, I serve it. Yung purpose natin, hindi natin yan hinahanap. Find your why, you don't find it. It's already written sa atin. It is very specific kung nasa ang season ka man. You start with God, you analyze kung nasaan ka ngayon and do your best, then look for someone to serve with intentionality. And so I want to end with this. I want you to imagine this picture. Imagine imagine mamaya, you're going to ask the question sa Panginoon, God, in this generation, where do I fit in? Imagine na lang, tinanong mo sa sarili mo yan kanina, God, in this generation, your purpose in this generation, anong ginagawa mo sa generation na to, where do I fit in? And maybe, merong something na mag-shift sa'yo at sasagutin ka ng Diyos kung ano yung kailangan mong gawin. Then the next Monday, the next day, continue ka sa iyong buhay, trabaho ka man, bantay ka man ng bata, estudyante ka man, nag-aaral ka, give your best. Give your best. Okay? Because you give your best not because for yourself, not because para sa ibang tao, not because of promotion. You give your best because you are convinced that the act of faithfulness and the act of excellence is an act of worship. And God is watching. That's why you give your best. And then, you decided this week na magsaserve ka sa isang tao with intentionality. Just imagine na lang, you're doing that every day. You're doing that. And then, eventually, after weeks, after months, after years, napapansin mo yung taong pinagsisilbahan mo, nagsaserve na rin sa iba. Then yung taong pinagsilbihan, nung taong pinagsilbihan mo, nagserve na rin sa iba. You know what? Naging ripple. Di ba? Naghahawa-hawaan na. And eventually, you became the wife
who served in the children's ministry. The only difference is it's your own story. It's your own generation. It's your own chapter. Then fast forward, 70 years old, 90 years old, last day natin sa mundong ito, nakasama natin ang Panginoon, this is the most greatest treasure na pwede nating maipagmalaki. Ano sasabihin sa iyo ng Diyos? If you live your life purposely. What's that? Well done, my good and faithful servant. Then, basahin ko lang last, itong sentence na to. Now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Palitan mo yung pangalan ni David, gawin mo pangalan mo. Because this sentence, gagamitin din ng Diyos sa iyong buhay. Kung paano niya isa-summarize ang inyong buhay. Now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Now, I want to invite everyone. Time pumikit. Tayo manalangin.